Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Okay, so baka naman baka naman medyo nahiya ka lang dito sabihin. Pero siguro sa executive session ay titignan natin 'yan kasi talagang ang nakikita Welcome naman dito sa ating channel, ating YouTube channel, siyempre, Mr. Bohol. Ayan mga ka-people, ngayong gabi pag-usapan naman natin dito tungkol sa isang investigasyon dyan sa Kamara na mayroon namang leading lady dyan na pumapapil, nagpapabilib na naman kasi tumakbo yata itong senadora. Walang iba kung hindi yan, si Franz Castro na napakagaling mag-imbestiga. Kung siya ka ang imbestigahin, sino kaya ang mas magaling? Kaya pag-usapan na naman natin ang mga issue tungkol sa dating drug war na idinideklara noong ating nakaraang administrasyon. Siyempre, ang author dyan, ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Noong kasalukuyan, mga ka-people, na ito siya ay nanunungkulan. Grabe, ito mga kongresista ngayon, ito ay pinupuri. Grabe nga palakpakan sila sa programa na War of Drug ni Rodrigo Duterte. Pero noong ngayon nawala na sa kapangyarihan ang Pangulong Duterte, ngayon ay pinaimbestigahan na nila ang drug war at binatikos na at idiin pa yata itong mga ibang kasama sa kapulisan. Ano na ba nangyayari sa ating bayan? Pira-pira na lang ito mga ka-people. Siyempre, bago po ang lahat mga ka-people, bago po tayo magpatuloy sa ating tatalakayan ngayon at bigyan nating reaksyon ng video ito na isa si Lieutenant Colonel Joby Espinido, yung matunog talagang pangalan sa Bisaya, na napakadaming accomplishment sa kanyang mga trabaho. So, siya ay naging hippie ng pulis kung kahit saan-saang lugar mga ka-people. Ngayon, inimbestigahan ito dyan sa Kongreso at ating bigyang komento itong ginawa ni Franz Castro kung sino ba ang tama o parang pinahiya yata itong si Franz Castro. Pero siyempre, bago po ang lahat, mga ka-people, batiin mo natin ang ating mga kaibigan dito sa social media. Siyempre, kahit saan mang sulok ng mundo. Yan, ang ating kaibigan, mga Banateros, boy, ayan, Banat Bay. Boss Dada, Coach Ole, Master Julia. Ayan, tuloy-tuloy natin ngayon ating pag-usapan itong tungkol sa pag-imbestiga ni Franz Castro nito kay Police Lieutenant Colonel Joby Espinido, ang bantugan o kilabot dyan sa Visayas dahil sa napakatinding panungkulan nito at
magaling sa serbisyo. Pero nakapagtaka, bakit daw hindi siya na-promote hanggang dyan lang sa hipi ng pulis? Ano kaya ang mga sekreto nito ating tuklasin ngayon sa kanilang mga pahayag dito sa pag-interview ni Franz Castro. At dito mga people, makita natin at mapakinggan natin na ito talagang si Castro, kung mag-imbestiga, gusto niya na lahat ng sagot, yung alam na niya, lahat ng sagot na tama para sa kanya. Hindi, ayaw niya yung salungatin siya sa kanyang gustong mangyari, dapat na sagot. Kaya ito napaka-bias. Gusto kasing palabasin ni Castro na si former President Duterte ay isa daw drug lord of all drug lords sa Kamindanawan. Kasi ito daw ang sabi ni yung dating pulis dyan sa Davao na nagbaliktad din dati ng tumistigo, kung matandaan natin, si Las Cañas, yung nandoon na sa ibang bansa ngayon, nagtago na, nahiya na sa ginagawa niya dahil hindi na sinuportahan ito ni Trillanes. Ang problema kasi nitong si Franz Castro, mga people, mahilig ito sa hearsay evidence, yung dinig-dinig lang. Yun lang ang pag may mapakinggan siya tapos sabihin ay ito na, kung sa tingin niya ito ay kontra sa mga Duterte, ayan, itira niya, ibanat niya. Yun ang sa ating analisar, no? Kaya dito ngayon sa pag-imbestiga niya ni Lieutenant Colonel Espinido, medyo napahiya siya, medyo nasupalpal, pero humana pa rin ang butas, mga people, na doon na lang daw sa executive nila na meeting, baka nahiya daw si Espinido. Ano ka ba, ma'am? Mahiya? Isang veterano na Lieutenant Colonel, mahiya? Diyan sa harapan niyo mahiya? Anong klase ba yun? Mader. Kaya pakinggan natin itong video na kung paano ginisa ni Franz Castro si Espinido, at siyempre nung ginisa ay siya naman ang naluto. Yan, pasok. But sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali. So ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabaho hindi yung sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema diyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talagang nagpapatunay na yung mga, kahit na yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize. No? Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, may nagsabi kasi si Arturo Las Cañas that Duterte is the Lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Ayan, diba? Lumabas. May nagsabi si dating pulis Las Cañas, may nagsabi daw na Southern Philippines pala. Isa ito si Duterte daw sa drug lord sa Southern Philippines. Kaya tinanong itong si Espinido kung maniniwala ba siya nito o totoo ba. Kaya ano kaya ang sagot nito ni Espinido ngayon? Baka masupalpal itong
kunwaring magaling mag-imbestiga, pero hindi naman nasa tono lahat, kulang sa tono. Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no? Sorry. Parang pagbigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba. Okay, so baka naman baka naman medyo nahiya ka lang dito na sabihin, pero siguro sa executive session ay titignan natin 'yan kasi talagang ang nakikita natin sa Ano ka pa naman, Madam Castro? Sabihin mo pa naman ngayon na baka nahihiya lang ito si Colonel Espinido. Ang gusto mo talaga mangyari na sabihin niya na si Duterte ang drug lord. Ano ka ba naman? Gusto mo pa doon paabutin sa executive niya session ninyo para kunwari doon sabihin ni Juby, yan sinasabi na nga ngayon ang katotohanan. Gusto mo talagang ikaw ang masunod. Mga naiimbestigahan natin isa lang talaga yung yung motive nitong war on drugs. So unang-una nga nagkaroon talaga ng maraming patayan. So sinasabi mo rito, Colonel, sa area of jurisdiction mo walang namatay o walang nabiktima? Ito yung line sinasabi ninyo na walang nabiktima doon sa inyong sa inyong area of jurisdiction. Yes, Your Honor, sa Albuera walang namatay sa illegal drugs operation. Ang namatay doon, Your Honors, yung mga security ni Kerwin sa illegal possession of firearms kasi fully armed sila. Wala ding nahuli na akuha na drugs. They are all fully armed, long firearms na mga security ni Kerwin for my 1 week in Albuera. Pero sa drug operation, Your Honors, none. Even in Bacolod, ni isa, Your Honors, na may patay sa possession of firearms or sa drugs na operation. So, sa area of jurisdiction nyo, that time walang namatay Yes, Your na Honor. mga biktima? Yes, Your Honor. Yung, okay. Sigurado po kayo doon? Yes, Your Honor. Sinasabi na nga walang namatay, tapos paulit-ulit pa ito. Tanungin, paulit-ulit magtanong na sigurado lang patay. Parang anong klaseng mag-imbestiga itong si Castro? Sinagot na nga ng tama. Gusto pa niya baguhin, baliktarin yung sagot ni Espinido. Ano ba ito si Castro? Okay. Sinasabi nyo sa number 34 ng affidavit ninyo, you did your job faithfully at hindi kayo na-promote. I'm always in some derogatory list. So, mabigat yung sinabi nyo sa institusyon. PNP is the biggest crime group in this country. Paano nyo yung mapapatunayan? Mapatunayan ko, Your Honor, kasi ako ang biktima. Ako ang biktima. Bakit hindi ako magsabi? Ang kalaban ko, pulis lang. Samantala, Your Honor, kilala ko ang mga pulis. Ang daming pulis din na faction na magsasabi sa akin na, Job, mag-resign ka. Huwag kang magsyado, magkumpiyansa kasi kalaban mo, pulis lang. Kitang-kita, Your Honors, na si Kerwin Espinosa hindi binigay sa akin. So, sa kanila yon si Kerwin Espinosa. Halatang-halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nova Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng bank robbery, highway robbery, may mga kaso sa Usamis,
hindi ibinigay sa akin, sana masulbad na yung problema, pero ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honor? Yung nga tiningnan ko, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? Ma-eradicate talagang, kaya ako, Your Honor, Sotilio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga, and it can make as a chief of police for the previous assignment, Gandara, 1 month, 2 months, ako, Your Honor, Sotilio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Sa San Miguel, Leyte, ako, Your Honor, nag-chief of police ako for 6 months. For 3 months to 4 months, nag-declare ang San Miguel, Leyte ng illegal free. Kung saan ako, Your Honor, illegal free, bakit hindi magawa ng police hanggang ngayon mayroon ang drugs? So, ang ibig sabihin, to cut you short kasi maiksi na yung panahon, Colonel. So, ang ibig sabihin, sinasabi nyo na kayo-kayo yung nag-aaway doon sa drug trade, ang mga PNP. Dito rin kasi, parang pag i-analisar natin itong mga sinasabi ni Espinido, mayroon ding duda kasi itong si Kerwin Espinosa nung nahuli ito, kinuha nila, hindi ibinigay kay Espinido. Iba yung naghawak, ibang department o ibang tao na sa polisiya. At saka itong sa Usamis, isang leader din ng Bangkabiria, si Ardot Paruhinog, at leader na yung pamangkin niya o anak ni Mayor Paruhinog, itong si Princess Nova. Sa din itong nagbibinta rin. Nahuli na sana, nandiyan na kay Espinido, siya nakasakuti. Ngayon, karuda-duda rin kung bakit hindi ibinigay sa kanya, kinuha. Kaya tuloy si Espinido ngayon nagsabi na pulis rin ang kalaban niya. Kaya hindi matapos-tapos yung droga. Pero sinabi na niya kanina na clear siya ni Presidente Duterte doon sa drug list na si Espinido. Pero ang problema lang, sa mga tauhan, mayroong tauhan si PRRD na hindi alam mismo ang mga ginagawa nito. Ito ba kaya ay totoo? O malaman natin ito sa mga sumusunod na mga investigasyon dyan kasi pa-retire na itong Espinido at magsalita na talaga ito. Tama ba? It may be, Your Honors. So, yung mga drug lords na hindi naman PNP ay protector nyo or ibig sabihin kasama dito sa mga syndicate ng mga PNP officials na kasama po dito sa drug war. It may be, Your Honors. Okay. So siguro, Mr. Chair, yung mga pangalan, doon na lang sa executive session na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Franz Castro. The next in... Yan pala ang totoo, ha? Kaya sabi talaga natin sa mga sinabi ni Espinido, mayroon din medyo konting butas doon na yung mga kapulisan natin. Kaya mga ka-people, malaman rin natin yan pagdating ng pagkatapos ng mga investigasyon dyan sa Kamara. Ang sa atin lang dito, itong si Castro, ibang klase mag-imbestiga. Kasi gusto niya, yung nasa isip niya, yun ang ipasagot sa kanyang inimbestiga. Yun ang problema doon. Kaya maliwanag kanina na sinabi niya na baka mahiya lang daw itong si Espinido at doon na lang sabihan doon na lang siguro sa executive assistant nila. So parang ibang klase ito. Gusto talaga nila, kung sa madaling salita na tinitira na talaga nila o pinupuntriya itong Duterte. Gusto talaga lang pabagsakin. Gusto nilang burahin pero hindi nila ito kaya. Kaya mas lalo itong tumatapang at dumarami yung supporter ng ating Pangulo ngayon at saka sa kanyang anak nating Vice President ngayon.
Okay, yan mga people, maraming salamat ulit. Hanggang bukas sa ating ibang video. At huwag kalimutang subscribe o follow. At siyempre, pakishare na yun sa ating video para marami makapanood. At pakiclick na rin ang ating notification na bell para updated tayo sa lahat ng mga video na araw-araw nating upload. Siyempre, Mr. Bohol on the side.